ang ating mga pangako na pinanumban sa Kanya. Nakipagkasundo tayo, may kubilante tayo kay Amang Yahweh na habang tayo ay may lakas sa abot ng ating makakaya, paglilingkuran natin ang ating kapwa-tao, higit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise Yahweh. Yun ang isang himala at biyaya, hiwaga sa ating mga buhay. Nakaloob ni Amang Yahweh. Dahil kung sa ating kakayanan lamang, hindi natin makakayanan po ang lahat yan. Maraming pagsubok, maraming tayong sinulan ng mga problema sa buhay na kinakaharap at kakaharapin. Kung tayo lang, papaano natin yan mapagtatagumpayan? Siyempre, sa tulong awa at bawat ng Diyos ni Amang Yahweh. At tunay na lagi na natin yan napapatunayan. Ipinagsisigawan natin na totoo sa mga karanasan natin sa ating buhay paglilingkod. Naroon ang Diyos. Kahit man tayo ay minsan kapos sa pananalapi, may mga iba pang problema na pinahihintulutan, hindi niya po ibinibigay. Pinahihintulutan niya po ito sa ating mga buhay para nang sa ganon magkamit tayo ng kapatagan. Hindi lamang ng ating kalooban sa paglilingkod, kundi marami tayong mapagpatutuhanan na ang Diyos na ating pinapapulingan, tinatawag, sinasampa na may pagkakaisa ay Diyos na buhay. Hindi Diyos ng mga patay ang pananampalataya. Amen? Praise God. Kaya ito ang pinaabot na lagi. Isang hamon na ito sa ating mga buhay, pero napakasarap. Dahil sa mga pagsubok na yan, ay pasasalamatan natin yan araw-araw. Dahil sa mga problema yan, paano tayo nakatayo sa banal na harapan ng Yahweh? Dahil siyempre, sa pangunguna niya, sa kapangyarihan. Ay kung wala ang tulong ng banal na Espiritu Santo, hindi po natin ito magagawa. Amen. Hindi tayo makakasunod. Hindi po tayo magiging masaya kanabikan ito na gawain ng ating Amang nasa langit. Siyempre, mababago tayo eh. Mag-aapura tayo, maiinit tayo. Init na ako. Kaya ang dami ko pang gagawin doon. Ay, pagdating natin dito, isang tabi natin ang ating mga pagsubok sa buhay na nararanasan. Iniiwan natin dyan yung ating mga problema, yung ating dinadala sa prayer meeting po. Diba po? O, sa bawat prayer meeting, dito tayo pinagpapala ng Diyos. Ay wala naman tayong mga high-tech na bahay, mga high-tech na sasakyan. Hindi naman tayo nagkakasakit ng mga malalaki na kasasakit o karamdaman. O di ba po? Wala naman tayong sariling aeroplano o jet plane. Pero nakakarating tayo sa malayo. Yun ang pamamaraan ng Diyos eh. Yun ang kalooban ng mga Yahweh. Kung di ba biyaya yun at himala sa ating buhay? Nakaloob ni Amang Yahweh. Di ba po? Dahil kung sa ating kakayanan, wala naman tayong maraming pera. Para puntahan natin yun, malalayong lugar na yun. Pero sa biyaya ng ating Amang nasa langit, sa ating mga naghahanap buhay, ipinapanalangin natin, tunay na tayo ay nakakarating doon sa dapat puntahan natin na ito yung kalooban ng mga. Amen? Dahil kung hindi kalooban na matanggap natin yun, wala. Kaya kung tayo ay laging nananatili sa piling ng Diyos, makakanta natin yan. Dahil sa ating pagtitiyaga, pagsasakripisyo, pagtitiis, sa ating mga pagpapagal, sa ating mga pag-aalay ng ating buong buhay, oras, 3 T, time, pressure, talent, may biyayang nalakit lagi po yan, mga kapatid. Pero kung aasahan natin na ang ating sariling kakayanan ang magbibigay biyaya, nagkakamali. Amen? So, yan ay kaloob
Ang Diyos ay mahiwaga, mahimala. Kaya niya ibigay o ipagkaloob ang lahat. Walang imposible sa Kanya. Mapangyayari niya ang lahat sa atin. Amen? Rain shower. Kaya, sumantig tayo sa ating Amang nasa langit. Umasa tayo sa Kanya. Panghawakan natin ang Kanyang mga pangako dahil hindi napapako. Pero tayong tao, napapako ang ating pangako. Dahil tayo ay tao pa. Nandiyan na natutokso pa tayo ng mga nasa paligid natin. Ang salamat pa tayo. Oo, wala pang banal, wala pang perfecto, pangalan lang yun, perfecto. Kaya tayo ay nagsusumikap makatahak sa kabanalan. Nagsusumikap tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito ang mahalagang kayamanan. Yung pag-iimpok natin ng kayamanan doon sa kalangitan. Dahil may kabilang buhay pa po tayo, dapat paghandaan. Amen? Tayo ay minsan lang daraan sa buhay na ito. Sabi nga sa kanta, diba? Minsan lamang tayo ay daraan. Kaya dapat maging alerto tayo, masigasig tayo, para tayo ay maraming maimpok. Mag-umapaw man ang mga gusto natin sa kalangitan, okay lang. Ang mahalaga ng sunod natin, na tayo ay walang nililingon-lingon pa. Dahil sabi nga, ang nag-aaraw na lingot ng lingot ay hindi makakarating sa kalangitan. Amen? Kaya, diretso lang, sige lang. Ano man mangyari sa sanlibutan ito, ano man ang pangyarihin ng Diyos, diretso lang ang ating paglilingkod. Manatili tayo sa piling ng Diyos dahil kung tayo ay humiwalay, tumalikod sa Diyos, kanino tayo nakaharap? Sino ang ating pupuntahan? Wala na. Wala na tayong ma-apply ng mga trabaho para kumita. Ipanalangin na lang natin ang ating mga mahal sa buhay na sila ay pagpalain ng Diyos, ingatan, at makilala rin siya. Umasa rin sila. Dahil wala nang pag-asa ngayon at wala na tayong aasahang pag-iba. Pagkakatiwalaan pag-iba. Kundi ang Diyos lamang. Amen? Amen. Kahit nga kapatid mo, kapwa mo, asawa mo man, anak mo, hindi naman lahat na pagkakatiwalaan. Pero pakaiingat na tayo sa mga nangyayari ngayon na ating nakikita. Ipanalangin lamang natin ang lahat ng kapwa-tao natin na mapulot na sila ng pag-ibig, kababahan ng kalooban, laging magkaisa para walang kaguluhan, walang away, walang pagkabaha-bahagi, walang magaganap na gutom. Wala tayong mararanasan ng mga trahedya, baha, pagbuka ng lupa. Dahil kung napakarumi ng iniisip mo, marumi pa rin ang puso natin, ay napaka-laking problema. Di ba po, mga kapatid? Laking problema nun. Dahil naglilingkod ka, pero andyan pa rin yung dating mong pag-uugali, ay mahirap. Nakakahiya kay Lord. Nakakahiya kay Amang. Kaya naway pahalagahan natin yung paanyaya ng Diyos, yung hamon ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tayo ay biyayaan niya ng masaganang biyaya. Kaya, nawa kayong lahat ay palaging umasa sa Diyos. Sapagkat wala na kayong ibang aasahin, kundi ang Diyos. At naway, manalig kayo, magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyong lahat ay Diyos na tapat ang Kanyang pangako sa bawat isa sa inyo.
sa inyong paglilingkod. Dakipan ninyo ito ng pag-ibig, kababaan ng loob, at kagalakan upang kayo ay magtagumpay sa inyong mga buhay. Maraming salamat, tagapagsalit, Inang Venus, na ito na yung natagpuan natin, nung nasumpungan na kayamanan natin sa ating mga buhay. Noon, talagang ako rin, naranasan ko yan, na magsimba na hindi natatapos ang misa. Hindi patapos ang bumili, umalis na. Kaya yung anak buhay ang inuna. Naghahabol sa oras. Habol ang habol ang inyong kapatid. Pero dumating yung pagkakataon na kahit marami akong pagkukulang, pagkakasala, ganun din ang aking mga sa buhay, ay isinaayos ng Diyos ang kanilang pag-aaral at mga buhay. At siya talaga, mapangyayari niya ang lahat. Walang imposible sa akin. Kaya nga, doon ko napatunayan na kahit man ako nagkasakit na ng panahon yun, yun na pala yung pagtawag sa akin ng Diyos. Inuna ko yung hanap buhay. Siyempre po, kailangan naman ang ating mga mali sa buhay. Hindi naman ako pwedeng maglingkod na magugutom yung pamilya ko. Hindi makakapag-aral. Dahil pananagutan natin yun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Pero ang Diyos pala ay may masigit na magandang plano sa bawat buhay natin. At yung kanyang pagtakda ay panapanahon. At nung dumating na yung panahon ko, tunay, buti na lang, nakatugon ako sa kanyang panawagan. Dahil sabi ng Diyos, ikaw, bakit ka nagkasakit? Dahil ibig ko na ikaw ay manatili na rin sa aking piling. O, di ba? Marami siyang pamamaraan ng pagtawag. Marami siyang pamamaraan kung paano tayo biyayaan. At yun ang panimula na ako'y nakalaya sa lahat ng bagay. Alam mo ang mangyari. Mga kahirapan, mga paghihirap, mga kampangan, mga masalimot na problema, isinaayos na iniyabang natin. At tunay na hindi niya kami pinabayaan sa puno natin mga mali sa buhay. At hanggang dumating yung pagkakataon na ako ay tuloy-tuloy na naglingkod na sa kanya, kawan. Dahil isa rin ako sa itinakda niya na tagapag-ayon sa kanyang basal. Amen? Na ganun pala dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat masasabi. Ganun pala tayo pahalaga sa kanya. Wala tayong kamalayan na may inilalaan siya ng mga biyaya para sa ating buhay. May kanya-kanyang biyaya tayo na inilalaan ng Diyos. Panapanahon na lamang ay matuto tayo magtiyaga, magsakripisyo, magtiis, magsanay. Dahil darating din ang araw na matututo tayo magpalaganap ng kanyang mabuting balita. At patutuhanan natin ito. Ipagsisigawan natin sa buong sanlibutan. Kung wala siya sa buhay ko, hindi ko rin ito nagagawa. Hindi ko magagawa. Hindi ko rin mararanasan yung ganun mga biyaya. At tunay na hanggang sa biyaya ng aking mahal na tatay, o diba, bago pa man siya pumanaw, maayos ang lahat. Isinaayos ng Magyawe. At yun yung biyaya niya ng mga himala na isa pa na aking natanggap. At tunay, at napatutunayan ko magpahanggang ngayon. Mayroon man tayong mga daladalahin, ipinagagaan ng Diyos. Dahil, sabi niya nga, lagi ninyo akong kasama. Lagi akong namuna sa inyo. At hindi ko kayo iiwan kailanman. Diba? Amen? Kaya kayo ay mapala. Sapagkat ang pag-aari ng Diyos ay
ay nahanap ninyo sa inyong mga buhay. Naway, patuloy kayo umasa sa Diyos at ang pananampalataya ninyo naway maging matatag at hindi matitinag magpakailanman ang pananalig ninyo sa Diyos na inyong pinagdiwaan. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay patuloy niyang kinakalingan, patuloy niyang pinakahalikan. Kaya nawa ang bawat isa sa inyo na tinawag at inilang ng Diyos, naway ang kalooban ng Diyos, naway ay maghari sa inyong buhay. Maraming salamat po. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Sabi ko nga kanina, pagsubok yun, kung ilan lang kami doon. Kahit naman dito kung ilan lang tayo, hindi na tayo naghahanap. Dahil kung ilan ang ipapadala ni Amang Yahweh na makipagtipan sa Kanya, okay lang sa atin. Dahil binigyan niya na tayo ng malawak na pangunawa, ng malawak na pag-iintindi. Hindi na tayo nangangamba, hindi na tayo nag-aalala. Yung mga alalahanin natin na yan, binibigay na natin kay Amang Yahweh. Pinagkakatiwala na natin. Dahil yung pananalig natin ay pinapatag niya na lalo tinaas niya ang level ng ating pananampalataya sa Kanya. Dahil dati-dati, nandoon na tayo ay nanghihinawa, gagalit, hindi na-aaten o hindi nadadalo, nag-aalanganin, nangangamba, di ba? Ano po mga kapatid? Andun yung pag-aalala, nadarating ako sa amin, wala kami kakain, o inalis ng Diyos yun. At sabi niya, uy, kayo ay aking mga anak, nalilikha ang kawakis ko. Bakit? Kung ang mga ibon nga ay aking pinakakain, kayo pa kaya? Kailan pa tayo ginutom ng Diyos? Kahit ganun lang yung ulam mo sa pagkainan, masaya tayo. Binubusog tayo. Sa prayer meeting, may prayer meeting, may prayer meeting. O, di ba? O, mayroon pang pamasahe. Ano ba? Nabiyaya pa. Dahil ito na natin yung ating Panginoon, Amang Yahweh. Ang kayamanan natin ay kasunod na yun. Dahil hindi niya tayo bibiguin sa ating mga pinangahawakang pangako niya sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at ang biyaya niya tunay na sasayad sa ating mga kamay upang gamitin natin sa ating pagkakawang gawa at sa gawain niya ng Yahweh. Kaya hindi magpapalitos siya. Hindi maglilintis. Tayo ay magsumikap lamang na marating pa natin yung paglumpay tulad ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo lahat ay nagtagumpay, ang nagtagumpay ay si Amang Yahweh. Amen? So yun lamang po. Muli, pinagpala tayo ng Panginoon. Praise Yahweh. Napakasarap. Amen? Yes.